sabi nga ni Kim, lahat ng bagay na nangyari sa buhay ay may dahilan and magpasalamat na lang si Kim dahil despite sa nangyari sa kanya, di siya nawala ng pag-asa na lumaban sa buhay. Andiyan na yan. Nangyari na ang nangyari, kaya let's include Kim in our prayers also, Pao, kasi kahit di natin nakikita na andyan siya sa tabi ni Kim, ramdam natin ang kanyang presensya na di niya pinababayaan. Di mo rin masisisi si Kim sa nangyari kasi nagtiwala kay Lakam kasi kapatid nga niya. Sino ba namang mag-isip ng masama na magagawa sa kanyang ate? Alam natin na kahit nahirapan si Kim na gawin niya yan sa ate niya, kailangan niyang gawin kasi hindi lang naman para sa sarili niya ang iniisip, kundi may mga tao din na umaasa sa kanya, lalo na involved ang negosyo niya at iba pang bagay. Kaya saludo pa rin ako kay Kim at lalo ko siyang hinangaan dahil sa kanyang katatagan at hindi marunong magdala ng problema. Unlike sa iba na grabe makarant sa social media na para bang naghanap ng kakampi or magmakaawa. Si Kim iba, bungis-ngis pero grabe napaka-professional na bata. Basta padayon lang sa pagdasal, Kim, alam ko naman na malakas ka ni. Maraming salamat po sa komento, Ginang Marlene Acorda. Tama po kayo sa inyong mga sinabi na ang lahat ng nangyayaring ito kay Chinita Princess may purpose. So ano kaya yung purpose na yan, mga kakimpaw, no? Pero sa kabila po ng mga pagsubok na ito, mga kakimpaw, ay patuloy po na lumalaban si Chinita Princess. Kaya tama po, patuloy nating ipagdasal si Kim, ganoon din po si Paolo Abilino na patuloy silang bigyan ng kalakasan para harapin ang mga katulad nito na pagsubok. And yes, tama po kayo, mas lalo tayong humanga sa ginawa po ni Chinita Princess na kahit mahirap, ginawa niya pa rin po ang tama dahil yun po ang nararapat. Si Kim po kasi, mga kakimpaw, talagang may paninindigan, 'di ba? Ang galing niya pong magdala ng problema, ang galing niya pong mag-pretend na okay lang siya, pero deep inside at sa likod po ng camera, grabe mga kakimpaw. Siguro iniiyak niya na lang yung mga problema na dumarating sa kanya. So maraming salamat po sa komento. Ginang Marlene Acorda, please keep praying kay Kim, ganun din kay Paolo Abilino. So eto na nga, pag-usapan na natin mga kakimpaw ang mga topic na nakalap natin sa gabing ito. At unahin na nga nating pag-usapan etong trending na naman sa ating bansa. Walang iba kundi po ang The Alibay. Top Philippine Charts trending for 28 days straight. Grabe mga kakimpaw, no? Talagang ang lakas po ng The Alibay at lagi pong pinag-uusapan sa mundo ng social media, lalo na po dito sa X. Grabing magpa-trend itong mga Kimpaw Nation, itong mga solid Kimpaw fans, 'di ba? Grabe yung suporta nila kay Kim and Paolo Abilino. And hopefully nga po ay may next project pa si Kim and Paolo Abilino by 2026, mga kakimpaw, no? Alam naman natin na in demand itong tambalang Kimpaw. Samantalang kakapasok lamang na balita, mga kakimpaw, na balitaan nga natin na si Paolo Abilino po pala ay umattend ng Christmas party para po yan sa Wiltec. Nagbahagi nga po ang isang nakasama ni Paolo Abilino dito ng picture ni Paolo habang siya ay kumakanta. Sana mailabas nila yung video nito, mga kakimpaw. No? At sa mga nagtatanong kung saan ito, meron nga po nag-comment dito sa ating vlog na ito daw ay sa Palayan City, Nueva Ecija. So medyo malayo-layo, mga kakimpaw, no? Kung di ako nagkakamali, nasa 3 to 4 hours ang travel doon. Yun kung walang traffic pa, ha? Depende pa yan, mga kakimpaw. So medyo malayo-layo din. At marami nga nagtatanong kung kasama daw ba si Chinita Princess sa event na to. Nako, ewan ko lang, mga kakimpaw, ha? Siguro pinag-rest na lang muna or pinagpahinga na lang muna ni Paolo Abilino si Chinita Princess kasi kung may stress din si Kim Chu sa mahabang biyahe sa matinding traffic, naku, mga kakimpaw, hindi po makakapagpahinga ang isipan ni Chinita Princess. Kaya mas mainam nga naman na magpahinga siya sa condo or somewhere kung saan siya makakapag-relax. Samantalang next topic naman tayo, pag-usapan natin, mga kakimpaw, ang tungkol nga dito sa write-ups po ng remake
Sabi nga dito, Kim Pao, pinakilig ang Thanksgiving party na tila daw baga, may pagtatapat ng ginawa si Paolo Abilino. Ano kaya yon? Sabi kasi dito, mukha yatang may something na talaga na namamagitan kina Paolo Abilino at Kim Chu. Ayaw pala nilang umamin or ayaw palang nilang umamin. Sa Thanksgiving party kasi para sa success ng kanilang serye, kumanta si Paolo ang pinasikat na kanta ng Eraserheads na O Pare Ko ang kinanta niya. Sa isang bahagi ng kanta ay may pinalitan siya na lyrics. Instead na in love ako sa isang kolehiyala, ang sinabi niya ay in love ako sa Mala Estela. Ang Estela ay ang pangalan po ni Kim Chu sa kanilang serye na The Alibay. Kaya naman po kilig na naman si Chinita Princess nang marinig yon habang kinukunan niya si Paulo. Siyempre pa, mas kilig ang kanilang mga fanay. Ang Kim Paulandia, idinaan pa raw ni Paulo sa kanta ang pag-amin niya na in love siya kay Kim. Grabe naman yon mga kakimpaw, no? Ako kinilig din ako doon. Ano? Sino hindi naman kikiligin nun, di ba, mga kakimpaw? Ito po ay indirect na pag-amin ni Paula Avellino, di ba, na in love siya sa Mala Estela na ang tinutukoy ay si Chinita Princess. Kasi bakit nga naman niya po yun babaguhin, di ba, mga kakimpaw? Yung lyrics noon, yung original kasi is Kolehiyala. Pero pinalitan niya ng Mala Estela. Nako, mga kakimpaw, for sure matutuwa na naman ang lahat dito. So tila daw nagtapat na si Paolo Avellino sa karamihan at ipinagsigawan yung namumuong relationship nila nitong si Trinita Princess. Nako, grabe din mga kakimpaw, no? Sa mga simpleng banat na to ni Paolo Avellino, sobrang ang daming napapasaya, di ba? Sobrang ang daming kinikilig. Tayong mga fans naman po ni Kim and Paolo Avellino, mga simple lang naman po yung mga kasiyahan natin, mga kakimpaw, di ba? Kung baga, parang kulang yung araw natin pag wala tayong pampagood vibes mula po kay Kim and Paolo Avellino. 'Di ba? Mga simple lang kasi yung mga ano natin mga gustong mangyari sa buhay. 'Di ba? And eto nga po, nagpapahiwatig na si Paolo Avellino ng mga kung anong meron sa kanila ni Kim and syempre ni Paolo Avellino. So sana wag nang indirect, no? Sana tuluyan ng mga kakimpaw, 'di ba? Yung talagang direct na talagang pag-amin, mga kakimpaw, no? Wag na po yung mga indirect. Mukhang mas lalo talagang tumatatak sa mga tao ang katatagan at pagiging composed ni Kim Chu, lalo na sa gitna ng sunod-sunod na isyung kinakaharap niya. Ang ganitong klase ng pagdada ng problema, yung hindi nagwawala, hindi bumibitaw, at hindi naglalabas ng sobra-sobrang drama, ay isang bagay na bihira sa showbiz, kaya hindi nakapagtatakang mas humanga pa ang mga fans. Mahabang reaksyon. Ang pagiging matatag ni Kim, kahit gaano kabigat ang pinagdadaanan niya, ay nagpapakita ng kanyang maturity at professionalism. Hindi man natin nakikita ang lahat ng detalye ng kanyang personal battles, ramdam naman ng publiko na pininipiliin niyang maging mahinahon at positive. Ang ganitong attitude ay nakaka-inspire, lalo na sa mga taong dumaraan din sa mahihirap na sitwasyon. Hindi niya hinahayaang lamunin siya ng stress o negatibong ingay sa paligid, at sa halip, pinipili niya ang grace at humility bilang tugon. Masasabi ko sa balitang ito, natural na mas humanga pang mga fans dahil ang katagan ay hindi nadadala ng fame, pera o popularity. Ito ay nanggagaling sa totoong character. Ipinakikita ni Kim na hindi kailangan ipagsigawan ang problema para mapansin at hindi kailangan ipakita ang galit para masabing lumalaban. Tahimik ang kanyang paraan, pero malakas ang dating. May dagdag ko pa. Bukod sa kanyang resilience, nagiging magandang halimbawa rin siya sa mga kababataan at kapwa niya artista na may mas maayos at mas mapayapang paraan para harapin ang pagsubok. At minsan, ang hindi pagpapakita ng problema sa publiko ay hindi pag-iwas, kundi pagpili ng tamang timing, tamang lugar, at tamang paraan para ayusin ang lahat. Sa kabuuan, ang paghangang natatanggap ni Kim ay hindi basta simpatiya, kundi respeto. At mukhang lalo pang dumadami ang sumusuporta sa kanya dahil sa strength, grace at positivity na ipinakikita niya sa kabila ng lahat. Ang pag-usbong ng paghanga ng mga fans kay Kim Chu ay hindi na nakapagtataka, lalo na ngayong kitang-kita kung paano niya hinaharap ang mga kontrobersya at personal na pagsubok ng may buong tapang, grace at maturity. Sa showbiz, kung saan bawat kilos at salita ay sinusuri, minsan sobra,
Ang kakayahan ni Kim na manatiling kalmado at hindi nagpapadala sa emosyon ay isang napakalaking bagay. Sa halip na maglabas ng galit, sama ng loob o drama, mas pinipili niyang maging tahimik, composed at positive, at dito lalo siyang bumabango sa mata ng publiko. Kapansin-pansin na kahit paulit-ulit siyang sinusubok ng mga sitwasyong pwedeng makasira ng loob ng kahit sinong ordinaryong tao, nananatili pa rin ang ngiti, professionalism at respeto niya sa sarili at sa ibang sangkot. Ang ganitong klase ng karakter ay hindi basta-basta nahuhubog overnight. Ito ay bunga ng matagal na karanasan, pagpapakumbaba at malalim na pag-unawa sa buhay at sa trabaho niya bilang public figure. Ang katagan ni Kim ay hindi lang simpleng strong woman image. Isa itong patunay na pwede kang maging vulnerable, pwede kang masaktan, pero pipiliin mong hindi masira ang sarili dahil lang sa gulo. Pinapakita niya niyang kung gaano man kabigat ang problema, hindi ito dapat ipasa sa ibang tao at lalo na hindi dapat gawing rason para mawala ng respeto sa sarili. Dito mas lalo siyang nagiging ehemplo sa marami, lalo sa mga kabataang tinitingala siya. Sa panahon ngayon, kung saan ang social media ay puno ng ingay, hatred at panghusga, ang presence ni Kim na laging calm at respectful ay nagiging breathing room para sa fans at netizens. At siguro, ito ang dahilan kung bakit mas kumakapit sa kanya ang mga tao. Hindi dahil perpekto siya, kundi dahil pinipili niyang maging mabuti, kahit sa panahon na hindi na siya kailangang maging mabuti. Masasabi rin na ang pag-appreciate ng mga fans ay hindi lang dahil sikat si Kim, kundi dahil ramdam nilang totoo siyang tao. Hindi siya sumasagot ng pabalang, hindi nagpapadala sa bashers, at hindi nag-aksaya ng oras sa negativity. Bagus, ipinapakita niya na may mas magandang paraan para harapin ang problema. Kumalma, mag-isip, magtiwala at manatili sa tamang landas. Sa huli, ang paghanganga ng mga tao kay Kim Chiu ay hindi simpleng fandom admiration. Ito ay respeto. At ang respeto, hindi basta nakukuha. Pinapatunayan at pinaghihirapan ito. At sa lahat ng pinagdadaanan ni Kim, malinaw na itong respeto ay nararapat sa kanya. Ang masasabi ko tungkol dito ay malinaw na patuloy na lumalakas ang suporta at paghanga ng mga tao kay Kim Chiu. Hindi dahil sa pagiging artista lang niya, kundi dahil sa kung paano niya pinanghawakan ang sarili sa gitna ng mga pagsubok. Marami kasing celebrities ang mabilis maapektuhan o nagiging emosyonal sa publiko kapag may problema. Pero si Kim ay kabaligtaran. Nanatili siyang kalmado, mahinahon at hindi nagpapadala sa gulo. Nakikita ng fans na kahit maraming issue ang umiikot sa kanya, hindi siya nakikipag-away, hindi siya nagpaparamdam ng galit at hindi rin niya ginagamit ang social media para maglabas ng sama ng loob. Sa halip, pinipili niya maging matatag, mag-focus sa trabaho at protektahan ang kapayapaan niya. Dahil dito, mas nagiging relatable at admirable siya. Para rin sa maraming tao, ang attitude ni Kim ay paalala, hindi mo kailangang ipakita sa mundo ang bigat ng dinadala mo para sabihing lumalaban ka. Pwede kang maging tahimik pero matatag. Pwede kang masaktan pero magpatuloy. At pwede kang atakihin ng pagsubok pero manatili pa ring mabuti. Kaya naman hindi nakapagtatakang mas lalo siyang hinahangaan dahil hindi lang talento ang meron siya, kundi character at resilience na tunay na nagbibigay inspirasyon. Sa kabuuan, masasabi kong ang reaksyon ng fans ay patunay na kapag pinili mong maging mabuti at matatag kahit sa hirap ng sitwasyon, hindi lang ikaw ang natutulungan mo, nakakapagbigay lakas ka rin sa maraming nakamasid sa isa pang mahalagang maidagdag tungkol dito ay ang impluensya ng pagiging consistent ni Kim Chiu sa kanyang ugali at values, na siyang dahilan kung bakit hindi kumukupas ang admiration ng publiko sa kanya kahit pa maraming kontrobersya ang dumadaan. Narito pa ang ilang puntos na nagpapalalim sa paghanga ng tao sa kanya. 1. Hindi siya nagpapakita ng bitterness kahit may pinagdadaanan. Maraming artista ang mabilis sumagot o maglabas ng sama ng loob online, pero si Kim hindi ganoon. Tahimik siyang lumalaban at sa panahon ngayon na lahat may opinyon, ang pagiging kalmado ay isang napakalaking bagay. 2. Pinipili niyang mag-focus sa trabaho kahit sabay-sabay ang problema. Hindi niya hinahayaan na maapektuhan ang kanyang professionalism. Tuloy ang projects, tuloy ang commitments, tuloy ang pagiging dedicated sa craft niya. Para sa fans, ito ay tanda ng tunay na passion at karakter. 3. Mas pinahahalagahan niya ang kapayapaan kaysa sa ingay ng intriga. Ang pagiging low drama niya ay nagiging refreshing sa showbiz world na puno ng publicity at conflict. Ang ganitong approach ay nagiging inspirasyon na may mas magandang paraan para harapin ang stress at conflict. 4.
hindi niya kinakalimutang magpasalamat at manatiling grounded. Kahit may pinagdadaanan, lagi pa rin siyang nagpapakita ng pasasalamat sa fans, sa trabaho, sa mga taong sumusuporta. Ito ang dahilan kung bakit komportable ang tao na mahalin siya, dahil marunong siyang tumingin ng utang na loob. Patunay siyang hindi kailangang maging perpekto para hangaan, kailangang totoo. Hindi niya itinatanggi na nasasaktan siya o may struggles, pero pinipili niyang maging matatag at ang authenticity na iyon ang kinakapitan ng maraming fans. Sa kabuuan, ang dagdag ko pa ito, mas lalo siyang hinahangaan hindi dahil sa kawalan ng problema, kundi dahil sa paraan ng pagharap niya sa mga ito. At sa isang industriya kung saan madalas ginagawang entertainment ang issue, ang pagiging matatag, tahimik at classy ni Kim Chiu ay nagiging pambihira at lalo siyang iniibig dahil dito.